Hello guys! Welcome again kay Graphic Design Daily. So for today's tutorial, gagawa tayo ng educational poster printable. So before, may mga na-upload na ako dito sa aming FB page na mga printable for educational purposes like yung mga alphabet and then yung mga coloring books. So for today naman, ang gagawin natin is educational poster for math subject. So ito yung mga multiplication chart. So yun yung gagawin natin. So pwede to na pagkakitaan nyo, gawin ninyong extra income, especially sa mga teachers na naghahanap ng mga chart na gusto nyo kayo yung mag-design. So pwede nyo sundan tong video tutorial na gagawin natin. So by the way guys, ang sinearch ko kay Canva is poster, then create blank page ng yung pinili ko. Since hindi ako nag-try mag-search ng multiplication chart dito kay Canva, pero nag-search ako sa Pinterest. So may nakita tayong inspiration o yung paggagayahan natin. So ang size is 11 by 14 inches. Kung mag-print kayo, dapat ganun yung size ng paper ninyo. Okay, so let's do it. And of course, ang gagawin natin is maglalagay muna tayo ng border, parang yung pinaka-margin niya. So lagay natin siya dyan sa pinaka-taas. Feel ko pantay naman. So para ma-sure nyo kung pantay, ito lang yan, makikita nyo sa rotate 0. And then duplicate lang natin siya, sa baba naman natin siya i-rotate. Just make it sure na pantay sila. And then duplicate para naman sa magkabilang gilid. Rotate lang natin siya, patayo. Then just make it sure na yung number is maging 90. Okay, okay na yan. Higit natin siya dyan. Then pahabain lang natin. Tapos duplicate naman natin ulit yan, lagay naman natin dito sa kabilang side. I-duplicate pa natin to dito. So feel ko okay na yan. Okay? And then guys, nasa sa inyo kung gusto nyo palitan ng color, yung mga border na nilagay ninyo. So try natin siya gawin color blue or mas light sa blue. Change all. Yan. Tapos pwede nyo din naman at kapalan pa yung line. For example, gusto nyo siya gawin ganyan kakapal. Siguro mga 8, okay na. Try natin kung pwede natin pagsabayin yung tatlo. Try nyo na i-shift. Create shift, then make it 8. Ayan. Hindi lang natin nasama tong isa. Gawin natin siyang 8. Para medyo mahaba. Okay. So after that, di ba multiplication is 10. 1 to 10. So maglagay muna tayo ng border dito sa pinakagitna. Para yung ilalagay natin mga elements is pantay. Then maglalagay na tayo dyan ng mga aalisin din naman natin itong mga border na to guys. Ano lang yan, for guide lang yan. And then ang gagawin natin is maglagay pala tayo ng background sa paper. So pwede din naman na hindi na kayo maglagay, pero dito sa video tutorial na to, maglalagay tayo. For example, ang theme na gusto ninyong gawin or background na gusto ninyong gawin is animals. Animal background. Animal yung theme na gusto ninyo. So no worries about it. For example, ito, gawin natin siyang background. Set as image, set image as background, and then i-transparent lang natin siya. So pwede din naman palang wala na. Huwag na lang. Kasi baka yung attention ng mga kids magpunta na dyan sa poster. So right click and then detach image from background, delete. Maglagay na tayo ng rectangle or square. Ayan. Then i-adjust lang natin siya. Kasi gagawa tayo ng 5 na ganito. Mag-duplicate tayo. 2, 3, 4. Okay. Tapos, alisin na natin itong mga line top. Click nyo lang yung sa keyboard nyo yung shift, then i-click nyo yung mga item na gusto ninyong i-group o kaya gusto ninyong i-duplicate ng magkakasama. So, kagaya na itong ginawa ko. Hindi ko naman na sila gin-group, pero dinuplicate ko sila ang magkakasama. Tapos, kung gusto nyo naman, pwede namang i-drag nyo na lang na ganyan. Wala na kayong pipindutin shift. Then, ibaba natin sila. Kasi, maglalagay tayo ng, wait lang. Alisin na natin ito. May lalagay kasi tayo sa taas. Okay. Maglagay muna tayo ng text. Ito yung napili ko. Ang group natin, alisin natin itong isa. Move natin ito dito. Multiplication chart. And then, liitan natin yung kanyang font. Then, gawin natin siyang black. Yung color. Parang gusto ko rin siya palitan ng font since baka hindi mabasa to ng mga bata ng ayos. Ito na, multiplication chart. Tapos, mag-add tayo ng letter spacing. Ayun. So, okay na yan. Wait. Para sure tayo na magkakasama sila. Okay. Tapos, lahat pala to guys, yung mga yan, dinrag ko lang. Lagyan natin sila ng border. Siguro mga 2. Ayan. Tapos, palitan
din natin ng kulay yung border nila. So, gawin natin pink. Mas maganda siguro kung very, very light blue. Okay. And then, mag-add tayo na. Maganda siguro, iba-iba yung kulay. Iba-ibahin natin. Pastel color. Feel ko okay na yan. Tapos, group natin yan, guys. Alisin natin to. Para ma-duplicate natin sila. So, diba, partner? So, pwede na tayo maglagay halimbawa flower, ball. So, para saan ba yung flower? Pang-design lang yan, guys. O kaya, rainbow is cool. For example, ito. Lagay natin siya dito sa sige. Yan. Tapos, flip natin siya. So, kayo na din bahala magawa. Guys, kung anong design yung gusto ninyong gawin. Lagyan pala natin ng roundings to. Corner round. Yung mga rectangle na nilagay natin. Wait lang. Kailangan natin sila ungroup. Ang gagawin natin is, ipindutin nyo yung shift dun sa keyboard ninyo. Then, i-click nyo silang lahat. Ayan. Tapos, para sabay-sabay sila palagyan ng roundings. Okay, diba? Siguro mga ganyan na lang. Okay na siguro yung ganyan. Tapos, try natin na medyo kapalan pa yung border. Siguro mga 4. Yan, okay na ako dyan. And then, balak kong gawing black na lang yung border. Pwede din namang wala na. Pero, much better na yung meron. So, yun lang. And then, maglalagay na tayo ng design pwede namang maglagay kayo ng design per shape, per column. Pero pwede namang hindi na. So, maglagay muna tayo ng numbering. Liitan muna natin to. Kailangan natin siyang liitan. Nakapatong lang siya. Delete natin. Para sure na same sila ng size, i-duplicate na lang natin to, guys. And then, i-flip natin siya horizontal. Ayan. Para kunwari mag-limit sila. Taas lang natin to ng very, very light. And then, maglalagay na tayo ng numbering. So, text 1. Then, palitan natin siya ng font. Pag hindi nyo makita, guys, at wala kayong makitang maganda dito, ang gagawin ninyo is ganito na lang. Yan, dito kayo mamili sa font. Ayan, for example, ito kasi yung gusto kong font na gamitin. So, alisin natin ito sa 1. So, 1. Ayan. Feel ko may effects to. Yung lightning lang. So, gawin natin yung lightning niya na black or pink. No, i-black na lang natin siya. Okay. So, this is the number 1. Center niya. 2. Tapos, shift ulit. Pick nyo ulit yung shift. Pindutin nyo yung shift dun sa keyboard ninyo kung naka-laptop kayo. Tapos, hindi nyo siya i-group. I-duplicate lang natin siya para malagay natin siya dito ng pantay-pantay. Di ba? Dito pa natin siya. So, magna-numbering na tayo. This is 2, 3, 9, and 10. And then, I'm just trying na ayun, okay pala siya sa color purple. So, ano yun? Parang gusto ko itong ilagay dito mismo. Ayan. Or dito. Ayan. Tapos, ang ilalagay natin sa mga ganito is yung related sa numbers. For example, sa math. Search nyo lang dyan sa element math. Tapos, tingin kayo sa graphics. Yung makikita ninyo, for example, ayan, yung mga bata, mga ruler, mga numbers. Ayan, pwede naman natin yung ilagay sa taas. Para may design na.
Thank you. Mga rulers. Design lang yan guys. Kayo pa rin ang bahala mag-design. Kayo pa rin ang bahala kung ano yung gusto nyo ilagay ng mga graphics dun sa gagawin nyo ng poster. Protractor. And then, what else? Magkano ba tayo? Sorry. So after that, magsusunod na tayo ng 1 times 1, 1 times 2, 1 times 3. Yan ang ilalagay natin. So ang gagawin natin is magmamano-mano tayo ng add. Ito pala mga math symbols. Okay na math symbols na nalagay natin. And then magte-text. Mag-add tayo ng text. So kahit hindi na natin palitan yung font niya. Sa heading na lang. Ayan ang gagawin natin. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. Oops. Magdala ba tayo ng spacing dito? So, liliitan na lang natin to para mag-fit siya dito sa loob. Pwede pa naman tayo maglagay ng spacing dyan guys. Wait lang. Ayan, so bahala na kayong mag-edit, no? So alam naman natin yan na pag 6 times 1 na 6 times 2, ito 1 times 1. Ayan, so for example, nakumpleto na natin siya hanggang 10. So, ganyan na yun guys. Ganyan lang kadali gumawa ng multiplication chart. Especially, bagay ito sa mga teachers na gusto ninyong maglagay sa room ninyo. Lalo na kung ang estudyante ninyo is elementary pa lang. Pero not sure ako kung pwede pang maglagay ng mga chart doon sa loob ng classroom. Kasi parang dapat malinis yata. Pero malay mo naman, o kaya sa board na lang kapag magdi-discuss kayo about multiplication, pwede din yan, di ba? So, ganyan lang kadali gumawa kay Canva ng multiplication chart printable. So, hindi lang din naman to hindi lang din naman sa teachers to. Bali, pwede din to sa mga parents na naglalagay ng mga posters or educational posters sa bahay nila para maging familiar na din yung mga bata o yung mga anak nila sa numbering or kaya sa times, di ba? So, meron kayo sa bahay, pwede din yung aralin, di ba? O, hindi lang siya sa mga teachers. Tapos, kung ikaw naman ay estudyante na naghahanap ng extra income, so you can make din ng multiplication chart dito kay Canva. Tapos, i-allot nyo siya sa mga kilala ninyong teachers o sa mga kilala ninyong mommies. Printable siya. By the way, ang size nito guys is 11 by 14 inches. So, sorry. So, ganyan lang guys kadali gumawa ng multiplication chart kay Canva. By the way, we are Graphic Design Daily. Open pa rin po ang aming partnership program na ino-offer especially sa may mga printing business dyan. Message nyo lang po kami. And then your first order po is may discount na less 20% from the original price. So, ano pang hinihintay nyo? Message nyo lang po kami. At meron din po pala kaming pinost dito sa aming Facebook page. Kung kayo po ay business owner, mag-comment lang po kayo dun sa post namin ng logo 5. Then, gagawan po namin kayo ng free logo para sa business po ninyo kung wala pa kayong logo. So, paunahan lang yung guys. 5 lang po ang aming pipiliin. So, may nag-comment na yata ng isa. So, 4 na lang po yung pipiliin namin. Kahit ano naman yan, siguro this week, matapos na itong week na to. So, kung walang magko-comment, kung sino lang yung nag-comment doon, yun lang po yung gagawa namin ng logo. So, yun lang guys. By the way, thank you for watching sa ating video tutorial. So, stay tuned for our next video tutorial. Ingat! Bye!